Malipayon nga adlaw sa tanan nga mga pinalangga namon nga taga-subaybay kag mga televiewers ang aton nga bugna sang paglaom End Time Seminar nagapadayon kag gina-welcome ko kamo tanan sa aton bag-o nga episode. Pero bag-o ang tanan, maghimo anay kita sang aton nga pagtalakay sang aton nagligad nga mga leksyon. May lesson review kita through 5 items quiz. Ang aton gintunan sa nagligad ang millennium sang bugna. May infierno gidayhan. So question number 1, pamangkot. Suno sa Biblia, mayara duwa ka pagkabanhaw nga ginabahin sa 1,000 ka mga tuig. Ginatawag nato nga millennium. Ano ini nga pagkabanhaw ang natabo sa umpisa sang 1,000 ka tuig? So ihambal naton kung ano ang klase pagkabanhaw na, no? Ang ikaduha nga pamangkot, matuod o di matuod, ang bottomless pit, kadadalman, amo ang duta nga walay sulod, wasak, kag magamo sa sulod sang 1,000 ka tuig. Question number 3, pamangkot, ang impyerno magakalayo sa umpisa o sa pagkatapos ng 1,000 ka tuig? So whether isulat naton o kung isabat naton umpisa o kung pagkatapos ng 1,000 ka tuig. Number 4 question, pamangkot. Pili lang kita, no? Diin ang mga matarong sa sulod ng 1,000 ka tuig. Letter A, sa duta. Letter B, sa langit. Letter C, wala, may nakahibalo. Question number 5, pamangkot. Diin ang mga malaot sa sulod ng 1,000 ka tuig. Letter A, buhi diri sa duta. Letter B, sa langit upod ang mga balaan. Letter C, patay diri sa duta, galapta sa ibabaw sang duta o sa ila mga lulubnganan. So isa-isahon naton ini sa pagtalakay. Ara sa screen ang aton nga tanan nga mga pamangkot. Let's go to question number 1. Suno sa Biblia, may ara duha ka pagkabanhaw ginbahin sa 1,000 ka tuig. Ano ining pagkabanhaw nga matabo sa umpisa sang 1,000 ka tuig? Ang aton sabat, pagkabanhaw sang kabuhi. Kuunahunang pagkabanhaw sang kabuhi. Kaya ang ikaduhang pagkabanhaw, pagkabanhaw sa paghukom. Number 2, matuod o di matuod. Ang aton sabat, matuod. Ang bottomless pit o kung ining kadadalman, amo ining duha o kung amo ining duta nga walay sulod, wasak, kag magamo sa sulod sang 1,000 ka tuig. So ang duta naton, amo ini ang himo nga bilangguan sang yawa. Nga sa sulod sang 1,000 ka tuig, wala siya sang tintaron tungod ang mga patay hindi niya pwede buhion kag ang mga balaan didto na tanan sa langit, nagaisahanon siya kag nagaluyong-luyong nga wala sang tintaron. So bottomless pit, diri siya gintabunan, diri siya gingapos ang sirkumstansya agod nga pagkatapos ang 1,000 ka tuig pagahubaran sa sing madali, ang naghubad sa iya amo ang isa ka senaryo, ang pagkabanhaw sang mga malauton agud nga iya naman dayaan apang sa malain nga palad ang katapusan nga hustisya sang Dios ginhatag sa iya upod sa mga ginpatalang niya. Nahulog ang kalayo gikan sa langit kay naglamon sa ila amoy ning infierno. Karon ang question number 3, ang impyerno magakalayo sa umpisa o kung sa pagkatapos ng 1,000 ka tuig. So, ang aton sabat, pagkatapos sa 1,000 ka tuig. Question number 4, pamangkot. Diin ang mga matarong sa sulod ng 1,000 ka tuig. Ang aton sabat, sa langit. Anong ila pagaymuon dito? Dito silang pwede maglagaw-lagaw or sa isa ka bakasyon, kundi ang ila obrahon amo ang maghukom sa mga nabilin nga mga patay, nga wala nabuhi liwat, tubtom matapos ang 1,000 ka tuig. Kag atong mga nagkalamatay pag-abot ni Ginoong Hesus, usisaon ang ilangalan dito sa libro agud nga hukman sila suno sa ila binuhatan. Mangin hari sila upod kay Ginoong Hesus sa 1,000 ka tuig. Kag ang ilang paghari hindi nga mas
pagkakuhaon sa ila kundi nangin hukom sila, no? Kapitulo 20 bersikulo 4 kag bersikulo 6, bulahan ang mga na may bahin sa unang pagkabanhaw, kay ang ikaduhang pagkabanhaw nga mong impierno walay gahom sa ila, kag dayon nangin hari sila upod kay Ginoong Hesus sa 1,000 ka tuig. So didto sila sa langit. Number 5, pamangkot, diin ang mga malaot sa sulod sang 1,000 ka tuig ang aton sabat patay sa diri sa duta, galapta sa ibabaw sang duta o sa ila mga lulubdan. So letter C, kag wala na banhaw ang mga daan nga mga patay nga ginabtan sang aton Ginoo. Sa baylo naghulat pagid sila sang 1,000 ka tuig samtang ang ilang mga ngalan ginusisa kun daw ano kalawig sila nga magatiner sa pag silot sa linaw nga kalayo bag-o sila magaabo. Ang aton nga bag-o karon nga leksyon subong aga, salamat gid sa inyo pag-upod sa aton nga gintalakay nga lesson review. Ang mahika sa bugna, ang kulto kag ang mga milagro. Nagaduging ang mga milagro bisan diin kita magkadto. Sang natubuan ako sang buot, madamo sa mga kalatingalahan, sa radyo, sa television, sa mga pamantalaan nga aton saksihan kag nabatian. Kag madamo sa mga pagpangduwa-duwa ang naglambot sa aton nga mga eksperyensya kung bala ini legitimate o masiling kita matuod, kag ang iban masiling naton nga invento sang circumstansya. Lantaw naton ang istorya sining 3 ka kabataan. Si Lucia Santos, Francisco Marto, kag si Jacinta Marto nga utod ni Francisco. Si Lucia naga-edad 10 anyos, kag si Francisco 9 anyos, kag si Jacinta Marto nga manghod ni Francisco naga pang-idaron sang 7 anyos o kung 7 years old. Sang May 13, 1917, ining 3 ka kabataan may aktual nga natabo sa ilang kinabuhi. Amo ni ang ilang tunay nga mga itsura sadto, no? Didto sila sa lugar nga ginatawag Cova de Era, malapit sa siyudad sang Fatima, didto sa Portugal, no? Sa pungsod Portugal. Samtang sila nagapahalab kag nagabantay sang ilang nga mga hinuptanan. Sang hinali, may ara matunog nga kilat nga nagapakugmat sang ilang mga balatyagon. Then, sang ulihi, may nakita sila pagkatapos sining makusog nga kilat, no? May nakita sila nga isa ka babayi, masanag katama ang iya nga itsura didto sa kahawaan, kag nagpakita kag nagpakig istorya sa iya. Ining matahom nga babae nag-appear malapit sa kahoy, kag nagpahadlok ini sa mga kabataan, kag naghambal ang babae, hindi kamo mahadlok, may minsay ako sa inyo kay ako halin sa langit. Dayon si Lucia nagpamangkot sa sining babayi nga siya do katahom kag siya do kasanag, kag iya gin pamangkot nga ano ang imo tuyo sa amon. Then sa sunod nga senaryo, ang babae nga na masanag nga nagpakita sa ila, ining makatalanhaga nga babae nagsiling nga dapat magabalik sila pirmi sa sina nga duog kundiin siya nagpakita, kay siling niya sa sunod sang ika-13 ka adlaw sa kada bulan magaistorya siya, no? Sa sulod sang 6 ka bulan pagkatapos sina magaistorya siya sa ila sang masunod nga iya hatagan sang instruction. Kag naghambal pa ang babayi sa sining kabataan, siling niya, sugot bala kamo nga ang inyo mga sarili o kung ang inyong mga kaugalingon ihalad
Magaantos kamo apang ang bug-os nga kalibutan maluwas sa ilang mga sala tungod sang inyo pagantos. Ti wala sing pagpangduwa-duwa tungod kay halin sa langit ang ining babaye nagpakilala, ginbaton sang tatlo ka mga pamatanon o kung mga kabataan ang pagpanghangkat sining babae nga makatalanhaga nga nagpakita sa ila sa kahawaan. Ang ila nga kabuhi nga tatlo ni Marto, ni Jacinto kag ni Lucia, isa ka palaanggiran apang sa inyo nga mga manog palamati namon. Kung kamo ang pamangkoton, tunay ba ang pamulong-pulong sang babayi nga makatalanhaga dito sa kahawaan nga nagpakita? Takos ba nga katumbasan ang tatlo ka kabuhi sang kabataan para sa bug-os nga kalibutan sa kapatawaran sang sala? Magabalik kita diri sa Juan, unang Juan kapitulo 2 bersikulo 22 bersikulo 2 nagasiling, kag si Jesus amo ang katumbasan tungod sang aton mga sala. Kag indi lamang tungod sang aton kundi tungod sa mga sala sang bug-os nga kalibutan. So daw hindi husto ang unang imbukada nga pagpahayag sining makatalanhaga nga babaye, sining tatlo ka kabataan dito sa Cova de Era. Ang hindi pa nami kay gintudloan niya ang mga kabataan niya, willing bala kamo nga pangadi siling niya sang rosaryo, magpangamuyo kamo sang rosaryo. Kabalo kita nga ang pagrosaryo ini isa ka butang ginaobra agod nga sa isa ka pagsakripisyo kung ikaw may ginapangayo sa Dios sa langit, no? Nga gina-practice ini sang aton mga abyan nga sa katilingban sa ila pagpangamuyo. Hindi ini isa ka ofensa o kon pagpangatake, no? O sisaon naton ang Biblia, mga hinigugma naton nga mga manugsubaybay kag mga televiewers naton. Kundo ano ini ka legitimate nga klase sang claim, no? Pero kung kadtuan naton ang pulong sang Ginoo diri sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 7, bagay ba nga obrahon ang pagpangamuyo nga sulit-sulit paagi sa pagrosaryo kag ining makatilingala nga babayi makatalanhaga nga nagasiga ang iyang nga kamot, pakadto didto ang iyang nga istorya sa tatlo ka kabataan, lantahon naton o sisaon naton. Silinya diri Mateo 6 bersikulo 7, kag sa nagapangamuyo dili maggamit sang mga pagsulit-sulit nga walay pulos. Imbukada pa lang sang teksto nagasiling nga ang pagpangamuyo nga sulit-sulit may pulos wala. Oy wala sing pulos kay siling niya subong sa mga hintil, no? O kon mga di tumuluo nga nagahuna-huna nga pamatian sila tungod sang ila madamong paghambal. So ini nga senaryo nakita naton may duwa na, no? Daw hindi lang daw, hindi kay husto. Sumala pa sa pulong sang Ginoo, ining mga pulong nga nagkawas sa bibig sining makatalanhaga nga babayi nga nagpakita nga siling milagro, sining tatlo ka kabataan didto sa Fatima, sa siyudad sang Fatima dito sa pungsod Portugal. Mga hinigugma, ining tatlo ka kabataan sang nakakita sang makatalanhaga nga talan-awon, gingkulbaan kag nagtuo sa gilayon sa ilang pagpati nga ini makatalanhaga nga babayi halin sa langit kag gusto ang ila gina istorya, gusto ang iya gina istorya sa ila. Next month, sang nagbalik ining mga kabataan didto sa ilang sa lugar sa diin kitaan nila ang babayi, may upod na sila nga mga curious nga mga dalagko nga mga individual. Let's say mga adult, no? Pero jutay pa lang. Samtang nagahulat-hulat sila sa panahon, gulpi lang may
nagpakita sa isa ka masanag nga talan-awon sa langit. Kag naga rainbow lain-lain ang duag, nagakuret sa kasanag. Sang hinali, samtang sila nagatanaw, nagamat-amat tungtong ining kasanag sa oak tree paidalom nga makita na gani dugin dugon panaog ining sanga. Kag sang ulihi nagpakita sa ila ining shining lady sa mga kabataan upod sa mga tagpipila ka mga dalagko. Kag nagpakilala siya, kag nakumbinsi sila nga ini siya amo si Virgin Mary. Okay. As you can imagine, ang ini nga balita nagtugob sa bug-os nga syudad sang Fatima. Kag next month sang July 13 kay ti kada ika-13 nga adlaw sang bulan magapakita siya. So July, no, halin sang Mayo, Hunyo, sang July may 5,000 ka mga tao more or less, no, ang nagwa dito sa Cova de Era agud sa pagtan-aw sining babayi. Ano ang natabo, no? Kag nagpromesa siya nga sa Oktubre 13 1917 sa amogyapon nga tuig magahimo siya sang isa ka makatalanhaga nga talan-awon, isa ka mirakulo, milagroso nga buhat nga gusto niya ipakita agud magtuo ining mga katawhan sa iya inughambal. However, kung nantaon naton ini nga miracle dapat usisaon naton ang Biblia agud may establish naton o may kapag-unan kita kung bala ini aton tuuhan o kung hindi. Kay sadtong panahon tubtob karon ang pagdata sa mga magic, moderno nga mga mirakulo, kag ang mga occultism o kung mga kulto, may isa kapagpahayag ang Biblia na hanungod sini. Kay nag-uso ang mga apparition o kon ang mga pagpakita. Ining mirakulo sa October 13, 1917, ano ang kamatuuran sa likod sini? Ining milagroso nga birhen sang Fatima. Diri napasad kag diri nag-originate ini nga klase sang devotion na hanungod sa Shining Lady nga ginatawag nila kay Virgin Mary. I do not have any opposition towards this virgin conception. Kay ako yan nagatuo nga si Mama Mary ginpili manggid sang Dios nga aton nga palaagyan o palaagyan sang Dios agud matawo ang manluluwas nga si Ginoong Hesus. Halin sa langit nag-abot ang iyang eksperyensya sa pagkatawhanon bag-o siya magbalik naman sa langit. Ang pamangkot, diin karon si Mama Mary. Daw ano ka matuod ini nga pagpakita o si saon ta ang Biblia. Now balik kita diri ini mga moderno nga mga butang sa pagpakita karon sang aton nga screen nga lain-lain nga mga paghambal o kon lain-lain nga mga pagpahayag suno sa Biblia. Siling niya diri subong madata na gid ang mga ginatawag naton nga mga miracle healing kag mga apparitions, mga visions kag ginatawag ini nga healing miracle crusade no may mga krusada na hanungod sining mga pagpang-ayo. Hagiban paagi sa mga pagtuo, may mga lupog nga nagtalindog, may mga bulag nga nakakita. Daw ano ini ka matuod while God has many means ang una sa pag-ayo sining mga balatian sa mga katawhan. Apang karon may mga supernatural nga nagakatabo karon daw ano ka legitimate ini, daw ano ka matuod ini ikumpara sa matuod-tuod nga klase sa mirakulo. Ang pamangkot karon tanan bala, no? Pwede ba nga ang yawa nagasakay sa sini nga mga isyu? Pwede ba lang ang yawa nagapakuno-kuno nga si Mama Mary kag
Hindi gali tutuod nga mga pagpakita. Lantaw naton diri ang pamangkot, ang tanan bala nga milagro halin gid sa Dios. Or ang tanan bala nga pagpang-ayo halin gid sa Dios o kon ang yawa nagapang-ayo man. Amo ning aton pamangkot nga aton sabton subong. While on the other hand, may duwa ka supernatural power nga naga-work out karon sa bug-os nga kalibutan. Ang gahom sang Dios kag may ara man gahom ang yawa, no? Kag ining duwa ka power nagapaindis-indis. God works miracle and si Satan nagahimo man sang iya nga mga miracle. Ang Dios nagaayo nga wala sang bulong, ang yawa nagahimo man. Ang Diyos nagapakita sa mga palanawon, visions, ang yawa nagapakita man. Kag nagahimo ining duwa ka puwersa sang paglibog sang ulo sa mga tao karon. Kundiin ang matuod, kundiin ang butig. Kay kun lang tawo nimo do palariyas mo lang, no? Nagaayo, may makita nga mga palanawon, no? So, bisan kung tan-ahon naton sa panahon ni Ginoong Hesus, ang yawa nagpakita man kay Ginoong Hesus dito sa Jerusalem, agud pagatintaron niya ang Ginoo pagkatapos ang 40 diyas nga iya puasa. Apang hindi nga isa ka yawa, kundi isa ka milagro, isa ka pamaagi sa diin matalang kagid, no? Nagpakita ang yawa bilang isa ka anghel sa kay Ginoong Hesus. The devil appeared to Jesus para nga tintaron siya sa isa ka bayhon sang anghel halin sa langit. Apang dali siya nakilala sang aton Ginoo. Di modo, ula matintar ang aton Ginoo sa 3 ka mayor nga pagtintar sa iya. Kung kaya sang yawa nga patalangon ang Ginoo, makita ina nga record sa Kapitulo 4 sang Matthew. Gani ginsabat gid sang Ginoo nauna gid tong gutom ang Ginoo 4 bersikulo 4 sang Matthew. Yun himua ini nga tinapay o sabat sang Ginoo sa iya. Ang batoy muon tinapay kaya sang Dios Kaya man ng Ginoong Hesus himuon. Sa book Holy Quran, may portion dira nga nagasiling si Ginoong Hesus pulot sang lunang kaginhurma nga himuon niya nga pispis, kaginhuypan sang iyang ginhawa kag ang duta naglupad. Amo na nga gapati ang aton nga mga abyan nga mga Muslim nga si Ginoong Hesus may ginatawag nga creative power o power to create halin sa Ginoo pagkadto sa aton nga paino-ino. Pero ang yawa hindi ka hindi ka makatan-aw, no? Bisan amo na kagamhanan sa aton Ginoo ya ginhimo nga rason agud nga atong bato himuon niya nga tinapay. Kay para man to sa iya kaugalingon. Sa baylo ang ginsabat niya hindi lang mabuhi ang tao sa tinapay lamang kundi sa tagsa kapulong nga nagagwa sa bibig sang Dios. Kung tan-awon naton paano naton mahibaluan kung ang milagro halin sa Dios o kung ini halin sa yawa. May balikan kita diri sa libro ni Pedro, no? Ang pamangkot diri mayara bala butig nga dulot o kun regalo halin sa Dios, halin sa balaan nga espiritu, butig nga dulot o ginatawag ini the counterfeit gift. May gift of tongue, no? May gift of healing, may gift of governance, kadamo sa mga gift, no? May gift sa maayong buses niya. Pero ini nga mga gift halin sa balang espiritu ang pagpang-ayo, may ara bala sini nga siling naton counterfeit o kun butig. Kadto kita sa ika-2 Pedro kapitulo 2 bersikulo 1 nagasiling,
apang may di matuod nga mga manalagna. The counterfeit preacher or mga butig nga mga manalagna o kung nagahatag sa mga propesiya man nga maglutaw sa katawhan, subong nga sa inyo nagalutaw ang di matuod nga mga manunudlo. Ang iya ginatudlo halin sa pulong sang Ginoo, pero ang iya pakahulugan edi ay sa iya kaugalingon lang, no, nga paghangop. Gani nagatalang ang bugos nga katawhan nga nakakita kay nakabati sa iya nga wala nagabasa, diretso na lang pati, no? Wala nagaimbestigar. Sa aton pa, kung may butig nga mga manalagna, may butig man nga mga manunudlo. Suno sa Biblia, may butig nga mga pagpang-ayo, may mga butig man nga mga milagro. Kag butig nga mga pulong. So makita naton ini nga mga butig. Apparently sa aton mga mata, ang pamangkot ma-identify mo bala ining mga butig, paano naton mabalaan nga ini sila butig. So balik kita sa diin. Balik kita sa pulong sang Ginoo kay siling niya dire sa kapitulo 8 bersikulo 32. Mag-andam sa mga butig kag di matuod, kag makaibalo kamo sa kamatuoran, kag ang kamatuoran magahilway sa inyo. Paano kita mag-andam? Mateo 7:15. Mag-andam sa mga butig kag di matuod sa paggamit sang pulong sang Ginoo bali aton basihan, no? 7:15 sang Mateo nagasiling, andam kamo sa mga di matuod nga mga manalagna nga nagaabot sa inyo nga magapanapot sing panapton sang kordero. Ang iya kuno nga bayo nami gid pareho sang akon ngalindo ko Lord niya non dindi niya puti daw obswil to kita sina dira. Ang ginapangako ko lang sa inyo mga hinigugma namon nga mga televiewers, ang Biblia siya lang niya ang maga-interpret sang iyang kagalingon. We are not going to put our own interpretation and let you believe lie o kon ang kinakang mga butig. Siling niya diri, apang sa sulod ano kuno manunukob nga mga lobo. No, nakita naton sa picture sa Ginoong Hesus, gina-guide niya ang iya nga mga karnero. Kag kung may mag-abot nga mga lobo, awayon ini sing bakiro, no? Ibuhos sang bakiro ang iyang kinabuhi agod nga apinan ang iyang panong. Apang sa sulod sining panong, may nakita kamo da nga lain. Look at the picture. There is one of it nga lain, no? Ang iyang panet do karnero man, pero ang nagasoksok bali siniya laba sungo, may mga pangil, no? Kag kapula-pula kag nagalaway, no? Lubo o kon lain siya, no? Sa aton pa, sila nagahuna-huna sa ila kaugalingon nga ano, sila Kristiyano man. Nga napun-an sang balaan nga espiritu, pero sa sulod nila mismo, even they themselves don't know that they are already what? Deceived. Ang panawag sina nako niya honestly deceived, no? Honest sila pero nagtalang gali, no? Kay ginakabig man nga basi legit man niya ang akon ginaobra nga mga pagpang-ayo tun-an ta pagid sing dugang pa, no? Ang kadam-an na limbungan sa sini nga mga pamaagi. Look at the picture. Tanan-tanan nagapangamuyo, tanan-tanan nagahulat sang balaan nga ulan. Tanan-tanan nagahulat sang ginatawag naton nga balaan nga espiritu. Nga ipasagahay sa tanan nga mga katawhan sining katapusan nga mga panag-on sumala sa ginsaad sang aton Ginoo nga makakita kita sa mga vision, makakita kita sa maka-interpret kita sa mga damgo and so on and so forth. Apang siling niya samtang ang kadamaan na limbungan, ang kadamaan man nagtalang. Para hindi kita magtalang, ano ining mga butig? Paano naton mabalaan? Multitudes will be deceived. Sa ano nga pamaagi nga nagatalang sila? Paano ang butig nga manalagna magalimbong ukon magpatalang sa kadamaan? Sa ano nga strategy? Siling diri sa Mateo 24 bersikulo 24,
Kay magalutaw ang di matuod ng mga Kristo, kag di matuod ng mga manalagna, kag magapakita sila sing dalagkong mga talandaan, kag mga kalatingalahan. So gamiton ining mga mirakulo, mga talandaan, mga kalatingalahan, mga milagro, agud mapatalang kun mahimo, bisan pa ang mga pinili. Si Ginoong Hesus mismo, ang nagpaandam sa iya nga mga disciples, sa iya mga sumulunod sa iyang mga gintutunan sadto sang siya nagkabuhi diri sa duta, no? Ginsaysay niya ini, isa ini ka mga palatandaan nga ang Ginoo hapit na magbalik, no? Kay sila niya, before ko magbalik, damo gid sini ang maghimo sini nga gamiton ang mga tanda, ang mga milagro, ang mga mirakulo, ang mga kalatingalahan, agud patalangon bisan pa ang mga pinili. So paano kita nga hindi kita magtalang? Ano ang aton pwede mahimo para nga makahibalo kita, agud hindi kita magtalang? May isa lang gid ko ka teksto nga aton pagatalakayon subong, nga balik-balikan naton, kag usisaon naton ang aton nga mga kaugalingon. I-compare naton sa aton nga mga senaryo karon nga makita, no? Paano? Balik kita sa ano? Sa pulong sang Biblia, sa pulong sang Ginoo. Kay diri sila niya sa Isaias kapitulo 8 versikulo 20. Sila niya, sa kasuguan, kag sa pagpamatuod, kung hindi ka mo maghambal sa sining mga pulong, sa pagkamatuod, wala sa ila sing pamanagbanag. Kabalo kita sa mga pamanagbanag, abyan hinigugma. Kung gabi, ligom dulom. Pero sang dali na lang magsilak ang adlaw sa kaagahon, amo na ginatawag naton nga pamanagbanag. Nagaamat-amat saka ang adlaw, nagaamat-amat gwa ang kapawa, amo ina ang ginatawag nga pamanagbanag. Si kung hindi gali magpamulong ining mga nagapanudlo, kag ang mga nagapanagna, kag ang nagapang-ayo, nahanungod sa kasuguan, kag sa pagpamatuod, magsiling kita pamatuod, ini nagagikan sa pulong sang Ginoo. Because this is the only way nga matilawan naton ang kamatuoran. Kayambal ni Ginoong Hesus sa kapitulo 5 versikulo 39 sang Juan, ginausisa ninyo ang mga kasulatan tungod paagi sa iya, may kabuhi ka mga wala sang katapusan. Kag amo ini sila ang nagapamatuod na hanungod sa akon. Si Ginoong Hesus mismo naghambal sina. Kag sila niya sa 22-29 sang Matthew, nagdugang pa si Ginoong Hesus sa paghambal, nagasayop kamo kay wala kamo nakahibalo sang kasulatan ukon sang gahom sini. So amo ini ang magapamatuod. Sa aton pa in our picture ang pagtilaw number 1, the testing number 1. Agud mabalaan naton, una ang pagpamatuod sang pulong. Ikaduha ang kasuguan. Sa aton pa duha ka butang nga dapat hindi pagbulagon, mag-upod gid ni pirmi for us to know whether ini nga mga milagro, ini nga mga kalatingalahan, ini nga mga pagpang-ayo legit o kon may kamatuuran. So, balik kita diri sa aton pagtilaw number 1. Ang ginhambal, no, sang babayi nga nagpakita sang syado katahom, syado kasanag, kag nagsanag man ang iya kamot nga nagsugo sa kabataan nga magrosaryo, nagsugo sa kabataan nga ang ila kabuhi nga tatlo amo ang mangin katumbasan sang sala sang bugos nga kalibutan. O sisaon naton ang pulong sang Ginoo sa sining panahon. So balik kita sa Biblia na hanungod anay sa kahimtangan sang tao nga patay. No? Kay may ginhambal ang shining lady dito sa siyudad sang Fatima na hanungod sa mga patay. Tanahon ta karon ha o sisaon naton. Because we have a lot of presentation today nga ihatag sa inyo nga claim sa tong shining lady nga nagpakita dito sa Fatima, no? Sa kaimtangan sang patay, anong ginahambal sang Biblia gani? Ang Biblia nagatudlo nga ang patay nagatulog, kapitulo 11 sang Juan. Ang patay ara lang sa mga lulubngan, kapitulo 5 bersikulo 28 sang Juan. Ang mga patay wala sing nahibaluan bisan ano. Makita nato nina sa Ecclesiastes in chapter 9 verse 5. Ang mga patay na kahibalo, wala sa may nahibaluan, ang mga buhi ng kabalo nga mapatay sila. Kag ang mga patay wala nagabalik sa ilang mga puluyan. Sa Job kapitulo 7 bersikulo 9 kag bersikulo 10, wala gabalik sa ilang mga puluyan. Kag dayon
lantahon naton, pila ka tawo subong ang ara sa impyerno nga nagakasunog. We already have this topic before. It is just but a simple review sa aton nga pulong nga gintun-an sa nagligad na hanungod sa kamatayon. The mummy in Egypt, kag may infierno gid ayhan. Sunod sa aton pagtuon, pila ka tawo karon ang ginasilutan dito sa impyerno? Absolutely siling niya wala pa. Kaya ang impyerno didto pa sa ikatatlong pagbalik o pagkari sa aton Ginoo after the 1,000 years nga pagahukman na niya ang mga malauton. Diri sa Matthew chapter 13 verse 49 up to 50, magabasa kita sa verse 39 anay na siling niya, manginsubong sina ang katapusan nga panuigon sang panuigon. Magagwa ang mga manugtunda kag magpain sila sa mga malaot sa mga matarong. So painon ang mga malaot kag ang mga matarong. Di modo ang impyerno karon. Anong ginahambal diri? Verse 50, kag idapong sila sa horno nga may kalayo, didto ang mga tao magaibi kag magabagrot ang ilang mga ngipon. Nagtabo na ni subong wala pa. Wala pa. Bisan pa ang pagkarinig ni Ginoong Hesus aton pa ginapaabot sa ikaduha. Apang ini nga senaryo mahimo sa ikatatlo nga pagbalik sa aton Ginoo sa pagkatapos ng 1,000 ka tuig didto sa Bugna kapitulo 20 bersikulo 9 nga nahulog ang kalayo gikan sa langit kag naglamon sa diablo kag sa mga butig nga mga manalagna. Kag amo ini ang ginatawag naton the final judgment, the executory judgment of God sa yawa kag sa tanan nga nagpatalang sang yawa, the Gog and Magog. So balik kita diri sa bersikulo 9, siling niya katapusan sang panuigon. Sa aton pa, ang Biblia nagatudlo sa aton nga wala pa ya sang impyerno, no? Ang patay nagakatulog, nagahulat sang second coming ni Jesus, ara pa sila sa mga lulubngan, wala sang nahibaluan ang patay, wala na sila sang mahimo, bisan pa ang ilang mga handumanan nga nagliligad na kalimtan. They cannot even love or they cannot even exercise hatred according to Ecclesiastes in chapter 9 in verse 10. Wala na sila sang nahibaluan didto sa lulubngan nga ila pagakadtuan. Di modo sang buhi pa kita. Diri ang panahon sa diin i-apply naton ang ginahambal sang ebanghelyo sang kaluwasan ni Ginoong Hesus. Amen. Sa aton pa, ang patay wala man nagbalik. Hambal ni Job, ang nagapanaog sa pagpahuway, hindi na magsaka liwat, hindi na siya magbalik sa iya nga balay. Job 7, 9 kag 10. Sa aton pa, pila karon ang nagakalayo nga mga lawas nga patay sa mga di matarong. Siling diri ang kalayo hindi pa karon nagadaba-daba subong sa mga pagtuo sang iban. Sa aton pa, paano naman ang mga palananaon sa impyerno nga ginhatag sining babaye, the shining lady in Fatima, dito sa 3 ka kabataan kag linibo ka mga katawhan. Siling diri liwat, ang Isaiah 8:20 nagasiling, sa kasuguan kag sa pagpamatuod kun hindi sila maghambal sining mga pulong, wala sing kapawa sa pagkamatuod, wala sing kapawa sa ila. So, ang pagtilaw, number 1, pulong. Ano naman niya ang pagtilaw? Number 2. Ang pagtilaw number 2, diri kita sa kasuguan. No? Pila kasugo ang yara sa napulo kasugo. Daw ka-ironic nga pumangkot, no? How many commandments are there in 10 commandments? Of course, 10. Pero ang pulong sang Dios diri sa Santiago kapitulo 2, may ginahambal diri siya sa bersikulo 10. Siling niya, kay ang bisan sino nga nagabantay sang bug-os nga kasuguan sa aton pa kabilugan. Apang nagsayop sa isa ka bahin, nagamali na pason siya sini tanan. If you cannot get the point of this passage, 1 plus 1, 2. 9 minus 1, 9. Inaiya sa arithmetic sang kalibutan, no? Pero sa arithmetic iya sang Dios, 9 minus 1 o 10 minus 1 equals 0. Kasi linya, kung bantayan mo ang napulo kasugo, masipyat lang ka sa isa, lapas mo na ang tanan. Muna nga damo gidya ang hindi mag-dare sa pagtudlo sang kamatuoran na hanungod sa napulo kasugo.
A lot of preachers today nga naga-preach, nga nagasugid that the Ten Commandments is not binding anymore at our age, sa aton nga kapanahunan. Pero ang pamangkot diri, mga hinigugma, kay sa kasuguan gali kag sa kamatuoran, kung sa pagpamatuod ang basihan sang aton nga pagkilala sa mga milagro, agud tuod siya naton nga masaksihan. Lantaw naton dire ang pahayag, ang conclusion naton karon, bisan sino nga nagawali, nagapamulong, kag nagaangkon sang claim nga nakakita siya sa mga palananawon, etc. Apang nagakabuhi nga hungod nga nagalapas sang kasuguan sang Dios. Well, in fact, ginatudlo pa nga ang napulo kasugo sang Dios is not binding anymore in our time. Wala nagausar sang gahom sang Dios sa ila pagwali, sa ila nga pagpamulong, kag sa claim nila nga may nakita sila sining mga makatilingala nga mga butang. Sila nagagamit sang lain o liwan o taliwas nga gahom, of course, hindi iya sang Ginoo. Ngaa na siling ko ini nga klase sang konklusyon. Kay ang Biblia nagasiling diri sa Binuhatan Kapitulo 5, versikulo 32. Kag kami mga saksi sa sining mga butang, kag amuman ang Espiritu Santo nga nahatag sang Dios sa mga nagatuman sa iya. Kung nagatuman, may tulumanon. Ano ining tulumanon? Of course, ang kasuguan. Kung hindi ka magpati, tapos i-claim mo ya nga may power ka sa pagbulong, kag hindi man sila nagatuman, this kind of healing is questionable. Bisan subong sa mga YouTube, damo sa mga faith healer. Excuse me, gamay lang, no? Pasaylo sa mga nagahimo sini. We better have to check ourselves whether we are with God, kay tiga pangamuyo man sila. In the name of Jesus, bantayan ta karon sa mga teksto nga aton talakayon sa unhan, no? Kung ano ang kahulugan sining in the name of Jesus. Okay? So diri, nakita naton nga ang bala nga espiritu gali, ang nagahatag sang gahom sang pag-ayo, ginahatag lang sa mga matinumanon. Suno sa 5:32 sang Book of Acts of the Apostles. Karon ang pamangkot, pagtilaw number 2, kasuguan. Isaiah 8:20 again nagsiling, sa kasuguan kag sa pagpamatuod. So i-compare naton, nagatuman bala siya? Nagasunod bala siya sa pulong sang Ginoo para nga maklaim niya nga ang iyang mga pagpang-ayo, ang iyang mga milagro nga ginahimo ay halin sa Ginoo. Kung wala, makulangan sang isa, siling niya, wala sing pamanagbanag sa ila. So padayon kita dire. Ang yawa nagahatag sang ginatawag naton nga primary purpose to fight against God's law. Number 1 gid siya nga naglapas sini dito sa langit. Kag ang transcription sang karakter sang Dios nga iya kasuguan ginatinguan sang yawa nga panason ini sa una-una sang tao, sa baylo hatagan niya sang counterfeit o kon butig nga mga dulot o kon mga abilidad ini mga katawhan. Agud nga magpati sila nga sa piyak sang ila paglapas sang kasuguan sang Dios, sang will sang Ginoo, sang karakter sang Dios, even sang iya nga pagka-Dios sa ila kaugalingon. Okay lang nga maglapas, ang importante may milagro. Is that so? I don't think so. So sini nakita naton kung daw ano ka kontrobersyal ining mga ginatun-an naton karon, no? Suno sa pulong sang Ginoo, sa kasuguan, pagtilaw number 2, kag sa pagpamatuod, pagtilaw number 1. Kung hindi sila nagahimo suno sining mga pulong sa pagkamatuod, wala sing kapawa sa ila. Ang pamangkot karon, may butig bala, may yara bala pagbuhat sa mga milagro. Ang yawa nga ginatawag naton butig nga milagro. Diri sa Bugna kapitulo 16 bersikulo 13 kag 14, matingala kamo sa pahayag ni San Juan Liberador dire.
Versikulo 13 nagasiling. Kag na nakakita ko nga nagagwa sa baba sang dragon, kag sa baba sang sapat, kag sa baba sang di matuod nga mga manalagna ang tatlo ka espiritu nga mahigko nga daw mga paka. Okay? So una, sa baba sang dragon. Ikadua, sa baba sang di matuod nga manalagna. Ikatatlo, sa baba sang mga sapat. Tatlo dragon, sapat, di matuod nga mga manalagna. Ining sapat amo ni ang Antikristo nga wala pa naton mahuman gintun-an. Padayuno naton ina, we will discover that fully in our future study. That is why I invite you not to miss every segment, every series sang aton nga pagtuon. Sino naman ining dragon? I will tell you later again. May espesyal kita nga klase sang pagtudlo, pagpahayag sini suno sa Biblia. So makita na naton of course ang mga butig nga mga manalagna, no? Kag diri kita naga-focus karon. Nagapanudlo, nagapanagna, pero butig nga kay wala sa ila ang kasuguan. They use also the Word of God as their reference sa pagpahayag nga ang ila ginaobra legit o kon kamatuoran. Verse 14 siling niya dere. Sang nakita ini mga higko nga mga espiritu nga daw mga paka. Ano nakita? Kay mga ano kuno? Espiritu sila sang mga yawa nga nagahimo sing mga tanda o kon signs, miracles. Nga nagakadto sa mga hari sa bug-os nga kalibutan sa pagtipon sa ila sing tingob, sa inaway sa dakong adlaw sang Dios nga makaako. So what are they doing now? They are preparing for the great battle against God, against the Word of God, against the law of God. Nga kung mag-abot ina nga panahon, abyan, hinigugma, makibot kita, nga magabaha ang mga katawhan kontra sa Ginoo. Tungod sini mga pagbaha sa mga manalagna nga hindi matuod. Again, siling niya dire, nakita ko nga nagagwa sa baba sang dragon, sang sapat, sang di matuod nga manalagna, daw mga paka, ining mga espiritu. Pag siling kita, tatlo ka paka, no? Ang paka, ang iyang counterfeit, o kung ang iyang antidote, ang iyang sa pamaaging makadefensa siya sa iyang paggulingon o ang armas ang ginagamit niya dila. Hambal. No? Kag ma-capture niya ang iyang mga kontra o kung ang iyang mga pagkaon like lamok, langaw, mga insekto, etc. Agud iya nga kaunon pagi sa pagdakop sang iyang dila. And that is the way nga ang paka nagakabuhi, no? Ang hambal o kung ang dila. Sa aton pa, ang aton kalibutan karon, upod sa kalibutan sa mga Kristyanismo, ginbihag sa mga pululungon, ginbihag sa mga hambal. Sa aton pa, napahayag labi na sa mga nagalapas ang kasuguan sang Dios sa kalibutanon nga mga hambal, sa lain-lain nga mga lingwahe. Kag ang iban maintindihan, ang iban hindi. Ano ini sila ang gina-compose? Ang dragon. Ang dragon, diretso na natin paghambal. Amo ini si Satanas. O kon ang paganismo nga pagtuluuhan. They have a lot of gods in their lives. Lain-lain. Ang Diyos isa lang, pero ini sila damo-damo ni sila Diyos. May Diyos sa hangin, may Diyos sa kahawaan, may Diyos sa kakahuyan, may Diyos sa ulan, may Diyos sa tingadlaw, may Diyos sa mga pag-ani. Kadamo lang tanan nga klase sang Dios-Dios, lain-lain nga mga puwersa ang ginikanan sini. Diyos ang kalayo. Tanan nga butang sa kalibutan, may kada isa may Diyos nga nagakontrol sini. So sa aton pa, ining paganismo nga pagtuluhan, nagtudlo sa bug-os nga kalibutan, naglapnag ini, bisan pa sa panahon naton karon sa mga lain-lain nga mga pagtuluhan o mga denominasyon. Sa aton pa, sino naman iniyang mga ining sapat, no? Ining butig nga mga manalagna na identify na naton, but later on sa aton nga mga sunod nga mga series itun-an pagid naton ini.
Question mark lang naton inianay ang sapat kag ang butig nga manalagna kamay aton kita dira. In fact, naintindihan naton nga ang dragon amoy ni si Satanas kasiling niya didto sa may kapitulo 20, bersikulo 1 kag bersikulo 9 sang bugna ginpakilala nga ang dragon ining dumaan nga manog ang yawa kag ang Satanas nga nagtintar sa aton unang ginikanan. Na wad-an sing bahin dito sa langit, ginhulog siya diri sa duta, upod sang iya mga angheles agod sa pagdaya sa bug-os nga kalibutan. So ang dragon amo ni siya ang ginasimboluhan ni sino? Ni Satanas. Okay. Susunod nga slide diri, tatlo ka mga paka kanday sino ini sila. Kasi niya nagahimo ini sila sa mga tanda, no? Kay mga espiritu sila sa sangyawa. Posible bala nga magahimo siya sa milagro agud patalangan ang bugos nga kalibutan? Diri sa kapitulo 13 bersikulo 13 sang bugna nagasiling, nagahimo siya sing dalagkong mga tanda bisan sa pagpapanaog sang kalayo gikan sa langit. Din halin ang kalayo gikan sa langit pero hindi kani masunog. May lain nga implication ini nga klase sang kalayo nga halin sa langit. Sa itululok sa mga tawo, ano ang purpose sa pagpanaog sini nga kalayo? Bersikulo 14 siling niya diri. Kagindayaan niya ang mga nagapuyo sa duta paagi sini mga tanda. Ano nga tanda? Paghulog sang kalayo gikan sa langit. Nga gintugot sa iya sa paghimo sa itululok sang sapat. Ining sapat nga antikristo. Gintagaan sing gahom nga patalangon ng bugos nga kalibutan paagi sa paggamit sa mga milagro. Sa aton pa, anong gingamit niya? Tanda. Ano nga klase sang tanda? Nag-ulan sang kalayo, nahulog ang kalayo, diin nagtupa ini nga kalayo. If we can remember, in our slide sa aton nga picture makita naton, nga may mga dila-dila sang kalayo ang tagsa kaulo sini mga disciples ni Ginoong Hesus. Kay ginsaad sang Ginoo nga before siya magbalik sa langit siya pabilin kamo sa Jerusalem agud sa pagdawat, hindi kamo anay magwali pagwa, no? Hulatan nyo ang dulot sang balaan nga espiritu. You have to stay in one place. You have to pray for one another. You need to be united. Agud to nga ini nga dulot sang balaan nga espiritu in the form of the Pentecost. Amo ni nga damo karon ang mga denomination nga nagagamit sining word nga Pentecost, no? Kay amo ini ang tanda sa diin, ihatag ko sa inyo ang gahom sa pagpamulong, ang gahom sa pagpangayo, ang gahom sa pagwali sang mga pulong sang ebanghelyo. The kingdom of heaven. Then preaching about healing. Ano ini nga mga pululungon diin halin ang kalayo? This fire ginasimbolo niya ang balaan nga espiritu. In the day of Pentecost, agdigto nag-umpisa sila sa pagpamulong sang lain-lain nga mga hinambalan. Pero maintindihan. Let's see later kung paano ining mga pulong nga nataintindihan tungod kay ang balaan nga espiritu nag-convert sining mga pulong nga lingwahe sang lain-lain nga mga lingwahe suno sa mga presente nga mga tao dito sa Jerusalem. While they were preaching, binila nahubog ining mga disciples sang nabato na nila because they started to preach and they started to heal diseases. Diri makita sa Binuhatan kapitulo 2 ang record, no? Sang nagapangamuyo sila, may hangin nga naghagunos, kag gulpi lang nagpanaog ang mga dila sang kalayo sa ila mga ulo kag naghatag sa ila. They were been anointed in order to speak in tongues, no? So karon may mga ideya na kita. Kung may matuod nga kalayo o kung may matuod nga espiritu halin sa langit, may matuod nga revival, may matuod nga mga hambal sang dila nga maintindihan. Ining hindi maintindihan do questionably na, no? Because the spirit, God is not an author of chaos or an author of questionable things, but He is rather an author of order, a God of order ang aton Ginoo. Hindi pwedeng hindi kaya kaintindi, sige ka lang niya hambal, kaga wala kaya kaintindi kung anong ginahambal mo, hindi na pwede. Kay lain ang senaryo sa tuod-tuod nga
Pentecost Day o Pentecost during the time in that happened in Jerusalem. May kalayo nga halin sa langit, may ara man gid kag tuod na. Apang samtang may matuod, may ara man nga ano, may ara man nga di matuod. Ining di matuod nga kalayo, Bugna 13 versikulo 13 makita naton nga ina nga kalayo nga counterfeit sang matuod o kun baliskad o kun hindi matuod, no, pangparis sang yawa agud to nga magtalang ang mga tawo. So balaan naton ang matuod nagadulong pabalik sa Dios, apang ining di matuod nagadulong palayo sa Dios. Kay nga hikay ka na nga hindi ka na magpati diri kung ano ang ginahambal diri. Kay mapati ka na sa mga milagro, mas labaw ang milagro sang sa kasuguan, mas labaw ang mga milagro sang sa pulong sang Ginoo. Can you imagine that? Mga hinigugma kag mga pinalangga namon nga mga abyan. So, let's see. May pakita ko sa inyo nga isa ka talan-awon karon. No? Igsabinan nyo kung daw ano ka matuod ni, no? Isa ini ka clippings nga nakita naton nga the whole world believe sa sini nga mga activities karon, no? Lantaw naton, no? Tanaw kita. Fire. Oh. Fire. 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 Oh, fire. Oh. No? Kita naton? Okay, post naton ang gamay, no? Nya, fire. Okay, padayon. That's glorious. Oh, that's glorious, nya. Mahimayaon. Fire on ya. Tan-awon naton, mahimayaon man lang, kapalak-palak ang tawo. Is that the way of God? Right. Look at this on your young people. Look at this unknown Look on at your young this people. unknown young people. Unknown ha, unknown. So unknown tanang, unknown person, unknown young people nga nagsulod sa lawas ang tawo. Remember, sa panahon ni Ginoong Hesus ginapagwa ang espiritu nga nagposes sa tawo nga naghimo sa iya nga magkurog-kurog kag masakitan. Ini iya baliskad. Nagsulod ang hindi makilalan nga espiritu. Can we imagine that? We should only let the Holy Spirit come in, not the unknown spirit. Are you following so far? Dapat ang pasudlon tayo ang kilala ta nga espiritu. Kag ina nga espiritu ihatag siling sang 5:32 ang binuhatan. Kilala ta. Kilalahay kita sa naghatag, kag kilala kita sa naghatag. Ihatag ya sa mga nagatuman. Hindi sa mga nagapreach kag nagalapas sang kasuguan. Ginpalabi ang milagro sa kasuguan. Ginpalabi ang milagro sa pulong sang Dios. And they are using also the name of Jesus. Pero kung nang taon naton, very, very ironic. Nga gapalak-palak sila yaw. Ang mga tao nga nag-aamo sila, pagbangon nila, pamangkoton mo, sakit ila nga, kita matumba ka gulpi, sakit imong likod. No? Matumba ka gulpi, una tuhod, sakit imong tuhod, buwas. No? Makasandad ka lang nga sing gamay, no? Pero ini, lantaon naton kung daw ano ka matuod ini. Abi, lantaon naton liwat, siling niya, may espiritu, may revival nga tuod, kag may mga tuod nga hambal sang dila. Apang, ang purpose sining kalayo sa Revelation 13, verse 13, or the counterfeit spirit, the unknown spirit. We know that the Spirit of God has 9 fruit of the Spirit. In Galatians in chapter 5, gahambal diri ang bunga sang espiritu, gugma, kalulo, no? Kag kalinong, katutom, pagpugong sa kaugalingon, pagpaubos. Ini tanan-tanan makita naton. This is known to us. Not the unknown.
Kita mo si Benhem kagina. Look at this unknown young people nga nagsulod sa lawas sa mga tao nga ginaposes. And they call it the work of the Holy Spirit. Is this the work of the Holy Spirit? The unknown thing that will enter into the body of human being? Think twice, mga abyan kag mga hinigugma. Ang purpose ini in verse 14, Revelation 13:14 sila niya diri, kag gindayaan niya ang mga nagapuyo sa duta paagi sining mga tanda. Kalibutanon nga pagpangdaya. Saton pa, ano nga pagtilaw aton gamiton? Gamiton ta bala ang milagro agod nga i-claim naton nga kung gahimo ka milagro iya ka sang Dios? We know that the enemy also, or the devil is also doing miracles in chapter 16 verse 14 of Revelation. Chapter 13 verse 13, kaya niya papanaogan ang kalayo, and that kind of fire is a counterfeit fire of the real fire from the heavenly throne, the fire of the Spirit. Or the other thing, the counterfeit is the fire of the unknown spirit. Or gamiton naton ang Biblia. Kag ang manifestation sa pagtuman nga may gugmaon sa aton Ginoo. Of course, madamo nga mga Kristiyano ang nagtalikod palayo sa Biblia bilang talaksan sang kamatuoran kag nagagamit sang hambal bilang saksi or a test sa kamatuoran. Kung wala ka kuno nag-speak in tongue, utod hinigugma, abyan, hindi ka kuno tuod. Kinanglan mag-speak in tongue ka anay, bag-o ikaw matawag nga matuod. Hello? Kamusta naman ang aton nga pagtuman nga may gugmaon sa gusto sang Dios? Kamusta naman ang pulong sang Ginoo? So, by this we know, nakita naton ang pagpahayag. Ano pagid ayan kung si Ginoong Hesus na maghambal mismo sa aton? Ina si San Juan pa lang ang nag-istorya sa aton, nagpahayag nga may mga nagahimo gali ining malaot nga espiritu sa mga milagro. Tuod ba? Excuse me? Nga ang malaot nga espiritu kaya maghimo sa milagro? Oo. Ano man, si Ginoong Hesus mismo nagsugid sa aton sa pagpaandam. Posible ayan nga isa ka tawo nga nagahunaw na nga sila nagagamit sang gahom sang Dios, apang sa pagkamatuod nagagamit gali sila sang gahom sang yawa. Yes or no? Our answer is found in Matthew chapter 7 verse 20, 21, 22 up to verse 23. Basa kita diri, sa amo sa ila mga bunga makilala ninyo sila. So, by their fruits you shall know them. Ano ini nga mga bunga? Kay siling niya sa verse 21, kay indi tag sa nagasiling sa akon Ginoo, Ginoo, makasulod sa ginarian sang langit. Kundi sino lang ang nagahimo lang sang kabubuton sang akon amay nga yara sa langit. Ano ang kabubuton sang amay? Let's go to chapter 40 in verse 8 of Psalms. Siling niya, I delight to do thy will, O my God, your law is in my heart. Ang kabubuton sang Dios, lapason bala ang Ten Commandments? O ang kabubuton sang Dios ay tumanon naton ang iya napulo kasugo? So pili kita, mga abyan hinigugma. Padayon kita diri sa bersikulo 22, nagasiling, kay madamo ang nagasiling sa akon sadtong adlaw, even in our time. Ginoo, Ginoo, nagapanawag man. In the name of Jesus. Wala bala kami nagpanagna sa imo ngalan? In the name of Jesus, they do prophesy. Ag sa imo ngalan nagsubol sa mga yawa, sa ngalan ni Ginoong Hesus, gwa, malaing nga espiritu, gwa. Pares man to kayo na sa ginhimo ni Benhem, no? Kagang imo sa imo ngalan nagahimo sing madamo nga mga gamhanan nga mga buhat. Miracles. Sa aton pa, ining natawag nga madamo. This is not about you. This is not about me. This is not about your group. This is not about my group nga ginapasakupan hinigugma. This is about Jesus. This is about God.
This is about the truth, the Bible. John 17:17 nagasiling pakabalaan na sila sa imupulong kay ang imupulong kamatuoran. John chapter 14 verse 6 nagsiling si Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. So Jesus is the truth. His word is truth. Therefore, we need to be sanctified by the truth. Hindi nga biyaan tani, tapos tuuhon tang butig. And the other thing is that, nagsiling pagid siya sa chapter 119 in verse 142 of Psalms, siling niya, your righteousness is an everlasting righteousness, your law is truth. So ining tatlo ka kamatuoran, abyan o to dinigugma, hindi naton pwede bungkagon nga magwatak-watak ini. Dapat magaupod sining tatlo. Ang kasuguan, kamatuoran. Si Jesus, kamatuoran. Ang iyang pulong, kamatuoran. Kung hindi kita mag-istorya sini, then, madamo sa aton ang magtalalang. Sining madamo nga mga pagpatalang. Madamo nga mga milagro. Madamo nga mga pagpakita-kita. Then, verse 23, ano ang resulta sining madamo nga mga maayong buhat? Of course, maayo ang pagpamulong. Yes or no? Maayo. Ang pagwaon mo ang demonyo sa lawas ng tao, maayo hindi? Maayo. We call it exorcism. Gina-exorcise mo siya, meaning ginapagwa mo ang malain nga espiritu. In the name of Jesus, maayo hindi? Maayo. Maghimo sa milagro, mag-ayo sa mga nagabalatian, maayo. There you, brothers and sisters. Bisan pa ang mga siruhano kag ang mga babaylan. No offense mga abyan kag mga hinigugma. Base may mga upod kamo sa sulod sang puluyan, mga abyan nga naga-practice ini. Bawal sang Dios. We are going to study that in the future. Diwatahan, no? Ining ginatawag na witchcraft, no? Magic, horoscope. Ini sila tanan-tanan naga-hilituhog. Siling niya, madamo ang naga-practice ini. And they entertain people. And they heal the sickness. Kag nagawali man sila in the name of Jesus sa pagpagwa. Pero ano ang hambal ni Ginoong Hesus diri sa ila sa bersikulo 23? Kag niyan mapahayagan ko sila, wala gid ako makakilala sa inyo. Masubo nga kamatuoran. Palayo sa akon kamo nga manugbuhat sang kalautan. Anong kalautan? Ang kalautan amo ang paglapas sang sugo. Ang sala amo ang kalautan. Unang Juan kapitulo 3 bersikulo 4 kay ang paglapas sang sugo amo ang sala. Dimudo. Bisan nagamilagro kita. Bisan nagawali kita. Kung sige man naton lapas ang kasuguan sang Ginoo. Ano ang pulos? Tungod sa grasya, lapason ta ang sugo, siling ni San Pablo, malayo ina, hinunuo, ginapalig-on naton ang kasuguan. 3:31 sang Roma. Pasugtan ta bala nga magsala kita para ang grasya, ang bugay sang Dios magbugana, malayo ina, siling ni San Pablo. It's just a matter of understanding the Word of God. Siling niya madamo ang nagagamit sang gahom sang yawa nga bisan sila sa ila kaugalingon wala makatulupangod sini. Again, siling niya diri sa bersikulo 20, sa amo sa ila mga bunga makilala ninyo sila. Nagahimo bala sila sang kabubuton sang amay. Kag ano ang kabubuton sang amay? Again, Salmo 40 bersikulo 8, nalipay ako sa paghimo sang imo kabubuton. O Dios, ang imo kasuguan yari sa akon tagipusoon. So anong kabubuton sang Dios? Ang kabubuton sang Dios hindi nga lapason ang sugo o itudluan ang mga tao nga wala nay binding ang sugo karon sa mga tao. Kay iiduhan na lang ang sugo. Gugma sa Dios, gugma sa tao. Pero naghambal si Ginoong Hesus biya, siling niya, in these two commandments, siling niya, hang all the law. Why siya nagambal nga, i-exempt mo ng isa, i-exempt mo ng duha? All the law and the prophets. In these two commandments, hang all the law. So tanan, wala siya sa magin butangda nga, hindi na yang isa na o ang duha na wala na. Again, Isaiah 8:20 nagasiling, sa kasuguan ka sa pagpamatuod. Kung wala sila nagasiling, sining mga pulong, sa pagkamatuod,
wala sing pamanagbanag sa ila. So balik kita diri sa Shining Lady. So kay na Oktubre na to no. Kadto kita diri sang July 13, 1917 nag-umpisa ang Fatima nga nangin bantog syudad sang Fatima sang Portugal. Nagbantog sa bug-os nga kalibutan. On the date that the Shining Woman claimed to be Virgin Mary or Mama Mary nga naghatag sang palananawon kay Lucia. Ano nga palananawon ginhatag niya kay Lucia? Isa sa 3 ka mga kabataan. Ang palananawon sang vision Fatima in July 13, the Virgin Mary to Lucia, 1917 recorded. Nakita mo ang impyerno. Kita mo na. Sa diin ang kalag nga mga makaluluoy, mga makasasala, nagkadto. Diin karon ang mga patay gani sa lulubnganan, diin gani ng impyerno nagkadto. Sanong impyerno gani? Wala pa karon impyerno, suno sa pulong sang Dios. Para luwason sila, sino magaluwas? Ang Dios gusto nga magpundar sang isa ka debosyon sa akon, siling sang Shining Lady. Putli nga tagipuso ang gintawag ina Immaculate Heart sa bug-os nga kalibutan. So pila kalibo ka tawo ang nagtuman sini? 5,000 ka mga tao nakakita sini kag nabalhag ini sa lain-lain nga mga pamantalaan, mga newspapers and views sa bug-os nga Fatima. And these 5,000 people nagtuuman nga sang August 13 nagpakita liwat 15,000 ang mga tao dito sa Cova de Era kag nakita nila ang Shining Lady kag may ginauyatan siya nga kalibutan sa iya kamot. Kag dayon nag-cross sa langit ang ginatawag nga kasanag kag nagsettle ini sa babaw lang sang oak tree kung sa di nagpakita una ang Shining Lady sa 3 ka kabataan. Nga daw ariling ka nagtiyog ini. Pagtiyog-tiyog niya on September 13, 1917, liwat, the enthusiasm was so high nga hindi lang 15,000, nag-75,000 na ang nagpakita nga sang interest apog sa pagkadto sini. Kadamo-damo sa ila, sari-sari nga mga rasa na ang nagkadto dito, hindi lang ang mga taga-Portugal dito sa city of Fatima. Again, they saw the globe and the light crossed in the heavens and settled in the oak tree. By that time, nag-ulan sang nipis lang gid nga snow. Until such time nga nagpromesa ang Shining Lady nga magpakita sang October 13. Sang October 13, ano ang natabo? 75,000 people ang nagkadto dito agud sa pagtan-aw sila nga miracle. And after the woman had conversed with the children, nagpakita sa iya, nag-stretch siya sang iyang kamot towards the sun. Ginpakita niya dito, gintudlo niya dito sa adlaw. Kag ing adlaw do hindi mo nagid matulok siya do kasanag. Pag-stretch niya sina diretso dito, ang kamot niya ginlikupan sang kasanag nga halos nagapasanag kag nagapasanag nga halos nagsilaw na gid. Ang sadya mo ni, nahimo nga daw plato ang itsura sang adlaw. Ay nagtiyog ini. Sa lain-lain nga direksyon, naglumpat-lumpat. No? Naglumpat-lumpat ini, nga daw ariring. Arao. Paglumpat-lumpat niya, back and forth sa langit, do ang halimbawa niya, nagsanag, nagigitama, binilaya nga mag-collide ang adlaw sa planetang Earth nga amo na to ang katapusan nga oras sa ilang pagkinabuhi. And the people thought nga tudtuod gid nya dumabungguanay na gid ang kalibutan kag ang adlaw. Then anong natabo? Pila ka bilog ang tawo nga nakakita sini? 75,000 people
nakakita sini. Hindi basta-basta. Milagro sa bugos nga kalibutan. In history nga hindi mapanas sa una-una sa mga tumulo. Amo ni ang tuod-tuod ay ng photo nga makita naton sa screen. Amo ina siya ang nakita, no? Kag laga pangamuyo sila nga o Birhen Maria indi paggub-aan ang kalibutan, damo pa sang wala namon masugiran nga amon mga abyan, mga parente, mga mahal sa kinabuhi. Ayaw anay. Please, Virgin Mary, save the world. Pagkatapos nila pangamuyo sini, then sudden miracle arrived, kag nagpakita ang pagkanay sang langit, kag ang ulan nga tudo nga nagbasa sang ilang mga tiil tubtob sa buko-buko, naghinay-hinay kulpa ang tubig, kag nagpakita ang rainbow sa langit, kag naglinong, kag didto nagtuo sila nga ining shining lady walay liwan kundi si Virgin Mary, ang aton iloy sang kaluoy. Digto nagumpisa ining undeniable miracle, hindi mapaiway nga klase sang milagro nga hasta karon amo na ka hugot. We cannot blame those people nga wala nakabasa siniho. We cannot blame those people nga wala nakatuon sang madalong nga pagtuon sa pulong sang Ginoo. But by this time, hinigugma utod, nakita naton kung daw ano ka-importante ang ginatawag pagtuluuhan. Dapat ang aton pagtuluuhan, ang basihan, ang pulong sang Ginoo. Si Kristo mismo amo ang pulong. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh and dwelt among us. John 1:1, John 1:14. We have seen the glory of the only begotten of the Father, full of grace and mercy, and that is Jesus Christ. Ang pulong. Si Kristo amo ang pulong sang Diyos. Kaya hindi kita magpati sa pulong. Kung may claim sang milagro, kag ang nagamilagro, taliwas ang ginatudlo sa pulong sang Ginoo, patihan ta hindi. For me, it's not for me. Doktrina ni Fatima, kag iban pa nga mga pananaawon ni Maria. Number 1, siling niya, pangamuyuan kag sakripisyuhan ang mga patay. That is why we cannot deny the fact that some of the believers believe that we have to pray, mangamuyo gid kita, pangamuyuan tagid ang aton mga minatay. Kay diri ini sini nagumpisa ang pagtudlo nga ang patay may nahibaluan pa sang sa mga buhi. Well, in fact, ang Biblia gintun-an naton sa mga nagliligad nga wala sa nahibaluan ang patay. Diri sa Virgin Mary Apparition, The Thunder of Justice, page 182, may pahayag diri. Pangamuyo sang labing dako, kag maghimo sang pagsakripisyo para sa makasasala. Kay madamo nga kalag nagakadto sa impyerno, kay wala sang isa nga nagapangamuyo kag nagaantos para sa ila. Wala kuno sa may nagantos, amo na nga nagpa-impyerno, ang mga malauton, ang ila kalag karon nagaantos sa impyerno, ti ano tuya ang cross, kag ang ginlansang sa cross nga si Ginoong Hesus. Hindi pa to bala bastante nga i-claim naton by faith that Jesus died for sinners. Kinahanglan pa bala may 3 ka bata nga idaga nga amo ang 3 ka kabataan nga ginpakitaan, si Lucia, si Jacinto kag si ang utod niya, nga mga marto nga magpad-agay sa dugo sa pagsakripisyo agod nga ang bugos nga kalibutan. Now, isa lang ang dapat mapatay para nga ang iya kamatayon takos nga magpatawad kag maglimpyo sang imo kag sang akon sala. Ag ina nga kabuhi kag pagsakripisyo iya sang Ginoo. Never nga ginhatag sa anghel, never nga ginhatag sa 1, 2, 3 ka tawo. Kay Jesus lang nga katungod. Amen? Kabay pa. So ang doktrina ni Fatima kag iban pa nga mga pananaawon ni Maria, number 2, pangamuyo para sa mga kalag sa purgatorio. So kay na impyerno, dahil wala pa impyerno ron. Pero karon purgatorio na naman.
Sili niya diri sa The Virgin Mary in the Apparition, The Thunder of Justice, page 201 up to 202. Pangamuyo para sa mga kalag sa purgatorio. Ari na naman. Hindi bala pwede nga ang yawa nag-imbento na naman sa iya nga pagtudlo na hanungod sa purgatorio. You go all along from Genesis to Revelation, wala ka gid sing makita ni isa ka idea nga nagatudlo na hanungod sa purgatorio. Again, the Bible is so clear, langit, infierno, bad or good, light and darkness. Wala sang tunga-tunga, kay ang tunga-tunga labaab, hindi pagdawaton sang Ginoo according to chapter 3 of Revelation. Dapat mangin mainit kita sa aton pagtuo kag sa aton relasyon sa Dios. Kay ang mabugnaw, labi na gid ang maalabaab, tunga-tunga, hindi pwede. Ang purgatorio kay tunga-tunga man na. No? Siling niya, purgatory is another fabrication of the father of lies, the devil. Christ said that the dead go to the grave and wait there until the resurrection. Even sa panahon ni kanay Maria, kanay Marta, kag si Lazarus, ginhambal sang Ginoo, kag sa pagtuo kanay Marta kag sa mga iban pa nga mga gintutunan. Nga ang mga kalag, bisan pa si Lazarus, pagabanhawon sa adlaw sang pagpahayag ni Ginoong Hesus. Doktrina ni Fatima, kag iban pa nga mga pananao ni Maria. Number 3, siling niya diri, pagpakig-istorya sa mga patay. Abaw gid, no? So gintunaan naton last time sa Deuteronomy 18 nga ang mga pag-istorya sa mga patay ginadilian sa Ginoo. Kag amo ini ang mga spirit of the glass, etc. Spiritualism, no? Nga hindi pagtugot sang Ginoo. Communication with the dead. Siling niya, Elliot Miller and Kenneth are samples. The occult of the Virgin, Catholic Mariology and the Apparition of Mary, page 132 and page 133. Again, sa mga abyan namon nga mga Roman Catholic believers, this is not an offense to us. We are just trying to examine the faith that we are holding by this time. Ay, janay ka, basta faith gani na, tuod na, no? Kay anything that is not in faith is sin. According to chapter 14, verse 23 of Romans. While faith is based on the Word of God, Romans 10:17, therefore, kung hindi diri, it is neither called a faith. Kaya sila niya ang pagtuo dapat na base sa pulong sang Ginoo. Kung ina nga pagpati, wala sa pulong sang Ginoo nagapabilin ina nga ordinaryo nga pagpati lang, kag never matawag nga pagtuo. Isa sa nagatublag bahin sa Mariuria, in the vast majority, amo nga ang iban nga palananaw nakitaan, kag nakighambal ang bisan sa pagtandog sa mga taong patay. Abi lang taon naton kay sino ini mga kaso. Ini nga kaso, siling niya, kaso ni Ivanka. Sino ini si Ivanka? Isa ka babae nga naghakos ka naghalok sa patay niya nga nanay sa pila ka beses. Patay, ha? Siling kay na ni Job, wala gabalik ang patay sa balay, no? Wala na gani gasaka siyang lulubngan. Siling naman ni Haring Solomon, wala na siya si may nabalaan. Pero ang patay, wala sa nibaluan bisan ano. Karon siling niya may patay, ha? Naghakos sa bata niya kuno kay Ivanka. In that interview, sa kay Ivanka, nagpahayag sining mga hitabo, upod sa iya iloy nga napatay na, sing dugay na. Siling niya ho, sa pag-interview sa iya ho, nakitaan ko, diri gyapon sa Catholic Mariology and Apparition of Mary, sining nga libro, 132. Ginapanindugan sang libro nga ni, no? Nga tuod gid si Mama Mary nga nagpakita, no? Kanang istorya, bisan pa ang mga patay, no? Pangamuyuan ta ang mga patay sa impyerno, ang mga patay didto sa purgatorio, no? Sinya nakitaan ko ang akon iloy 3 times halin sa pagkamatay niya. Ang akon paborito nga tion, siling ni Ivanka, amo ang sangulihi nga ang mga tinion siya yara upod sa iloy nga bulahan, no?
the Blessed Mother, iloy nga bulahan. Ay, ina nga address ginapatuhoy lang kay Mama Mary, of course, ang Birhen Maria, no? Kag padayon siya nga nagpanugiron siling niya. Ang akon iloy siling niya, wait lang no, dali lang gid. Okay? Nagpanugiron siya duga. Ang akon iloy nagpalapit sa akon siling ni Ivanka. Ginhakos niya ako kag ginhalukan. Wow. Ako I personally experienced that kind of experience, pero hindi sa physical o kung gabugtaw, hindi sa damgo lang. Since during the time na nagdamgo ko, nakabasa na ko sini sang aton nga mga gintunan. So I consider that as regalo sang Ginoo para sa akon. Nga sa akon nga ginatawag huna-huna, no? Nga pundo nga ara nga daan sa akon kaisipan. Gintagaan ko regalo sang Ginoo nga makos ko akon iloy. Pero I did nothing after that. Nalipay lang ko. Konsuelo halin sa Ginoo. A regalo halin sa Ginoo. Pero I did not believe that my mother then was alive when I have that dream about my died mother. Ang nanay ko yan, napatay ang akon nga mami sang 2000 sang year 1991. So kadugay na. May mga panahon nga gidamgo man gid ko kay mami. Pero ini kay ibang kaya tuod gid nga natabo. Kog siling niya, kag nagsiling, "O Ivanka, ginapabugal ko gid akaw. Oh Ivanka, I am so proud of you." Wow, kalipay gid sang Ivanka, no? Physically, sin-o ang naghakos kay Ivanka gali? Kung ang patay wala nagabalik, kung ang patay wala sa may nahibaluan, sin-o ang naghakos? Sin-o ang naghag kay Ivanka? Siling ni Ginoong Hesus, ang kamatayon isa ka katulugon. Siling sa Ecclesiastes ni Haring Solomon, kapitulo 9, versikulo 5. Ang patay wala nakahibalo sang bisan ano. Siling sang Job, kapitulo 7, versikulo 9 kag 10, hindi na siya magbalik sa ila balay, hindi na gani makakilala ang iya duog sa iya. Sin-o ang naghakos kay Ivanka? Ini angay gid nga ginahimo sang mga nagapakig-angot sa mga patay o kung necromancy, which is one of the abomination, makangililad o kung makahalangmuyos nga butang sa tubangan sa Ginoo. Ang buhat nga ginatagudilian sang Biblia sa Deuteronomy 18, 10-12, Isaiah 8:19, 1 Chronicles chapter 10 verse 13 and 14, luyag sang Dios nga matalupangdan naton ini utod hidigugma, agud nga makorek naton ang indi husto nga pagtuo nga gintudlo sa aton sang Antikristo, nga gintudlo sa aton sa bug-os nga kalibutan halin pa sang pagkabata naton, when the Bible was not yet available in the time of dark ages. From 538 AD, we are going to study that later sa aton nga mga series, up to 1798, no Bible at all. Kag ang gintudlo amo ining mga pagtuluhan nga nabase sa tradition, kag mga apparition, kag mga mirakulo, mga milagro. Again, siling sang Job 16:22, hindi na magabalik ang nagalakat. 7:10, hindi na siya magbalik sa ila puluyan. Again, ang pamangkot, sino ang naghakos kay siling niya sa manugwali 9:5, wala sa nahibaluan ang patay bisan ano. Sino ang naghakos kay Ivanka? Bugna 16:14, kay mga espiritu sila sang yawa. Matuod ang yawa. Kung hindi kita magpati sa yawa, then we are just fooling ourselves. Dapat tuuhan gid naton. If we believe that there is God that controls everything, we have to believe also that there is an enemy of God nga nagahatag always ang counterfeit o kung butig nga mga pagtudlo kontra sa matuod nga pagtudlo sang Dios nga halin sa langit. Nga nagahimo sang mga milagro.
Ara ha, Biblia ang nagasiling. Nakita naton, lang tawon nyo ha, ining tawo sa screen, ano gali siya? Gapatawo-tawo lang, ano gali siya? Lubo. Ay, lang tawang iyang ulo, lain na. Kaya na, tawo. Karon, ambot ano na panawag, kunang ulo niya lubo, kunang lawas siya tawo. May amo sina. This is only a symbol that may mga tao gid man nga nagahimo, no? They do what they do. Gaistorya sila sa taong patay. Excuse me. Anong ginahimo nila? Spirit of the glass. Nakahimo man ako sina sang high school pa lang kami kag nagplanindog akong balahibo sa tapat tanghaling tapat after our instruction sa Citizen Army Training when I was still in high school. Mga upod na kon nga mga officers sa CAT naghimo sang Spirit of the Glass, nag-enjoy kami, pero ang iban sa amon pati ako ha nagplendog akong balahibo kay naglakat man gid ang baso. Indeed, the devil is alive. To what? To give us the reason to believe a lie nga iya gintudlo nga ang patay hindi patay dito pa sa Garden of Eden, no? So pagtilaw number 1, pagtilaw number 2, sa kasuguan kag sa pagpamatuod, kung wala sila nagasuno sa sining mga pulong, sa pagkamatuod wala sing pamanagbanag sa ila. Tungod kay wala sa Biblia ang palananaw ni Maria kung ang ginhalinan daw isa ka katingalahan, ina nagapamatuod nga kita nagaatubang sa demonyo kag indi sa Dios. Ining mga patay nga nagabalik, these are not real, but rather, these are all the lie of Satan. He wanted to prove to the whole world nga ang iya doktrina kay Eve dito sa Garden of Eden, nga bisan maglapas ang tawo, pwede gyapon siya nga mag-join sa mga buhi. Hindi siya tuod nga patay. Nga ang kalag, hindi mapatay. Pero sa 18:4 sang Ezekiel nagsiling, ang kalag nga nagapakasala mapatay. But nagatudlo ang Antikristo, ang yawa amo ang author sini, nga ang kalag hindi mapatay. Naibaluan nga ini nga dinalan makapasakit man gid sa kadam-an nga mga abyan naton. Iban pa mga paryente ko pa because I was then a sacristan, an altar boy when I was still in my elementary to high school years. Apang, ako nagapati nga ini nagakinahanglan sa pagbadbad halin sa kasulatan. Truth hurts. Pero ang akon importante nga ipahayag sa inyo mga abyan kag mga hinigugma, bisan pa ang kutsilyo, masakit kung mapilasan ka. Pero kung hindi ka maigo, hindi man ka mapilas. The Word of God is just but a sword, a two-edged sword, according to chapter 4 of Hebrew in verse 12. Sakit ang kamatuoran. Apang ini nga kamatuoran, magahilway sa aton, kung aton pagatunan, kag aton dawaton. Masilyuhan kita sang silyo sang balaan nga espiritu according to chapter 1 in verse 13 until sa aton nga redemption sa Ephesians chapter 1 verse 13 and 14. Sa aton pa may panugyan ang Ginoo diri sa aton paagi kay San Juan. Nyagwa ka sa iya katawhan nakon. Damo ang mga katawan sang Dios sa sining ginharian. Sang kadulom, panghuna-huna, pagpangduwa-duwa. Apang siling niya, agod nga hindi ka mo makaagom sang kalalatan nga ginatigana sa iya. Sino ang sa likod sa mga pananaawon sa mga milagro sang Birhen? Siling niya dire. Sa likod sining mga milagro sang Birhen Maria. Again, kay mga espiritu sila sang yawa. According to the Bible, kay wala sila nagtuo kag nagsugot sa pulong sang Dios kontra sa pulong sang Ginoo
ang pagpanudlo sining shining lady. I love Mama Mary. Ang problema, hindi man to si Mama Mary. Sino to siya? Kay gabinutig man. I want Mama Mary because Mama Mary will never say a lie. Hindi siya magbinutig. Apang ato siya, nagbinutig man. Si Maria bala, ato sa langit o kon sa lulubnganan. 2 Corinthians chapter 11 verse 14 na siling, kag indi katingalahan kay bisan si Satanas nagapakamanog tunda sang kapawa. Even Satan is capable of showing himself nga siya ulipon sang kapawa o kon servant of light. Nagpakita siya kay Ginoong Hesus bilang isa ka servant of light, isa ka anghel halin sa langit. Pero sino gali siya? Yawa gali siya. Yawa gali ang nagagahom sa iya. So pwede siya magtigbalyo sa iyang appearance, outside appearance. That is why God is so familiar with our heart. Kung ano ya ang aton sa sulod naton, hindi sa pangsagwa. No? Palangga kita sang Ginoo, palangga ko kamo. That is why bisan masakit, aton ini nga talupang don tun-an kag dawaton. No? Ang yawa nga nangin responsable sang imo nga pag antos karon nga panahon, nahimo nga talan-awon nga dako kag talan-awon nga siyado kasanag apang binutig ang iya gintudlo sa bilog nga kalibutan. Ara ang ginatawag naton nga kapawa. Gapati bala kita nga si Mama Mary ini while nagabinutig siya kag wala nagatudlo sang kasuguan. Again, ang paglimbong subragid kakusog nga bisan pa ang mga pinili sa ranggid mapatalang. Mateo 24 versikulo 24, again si Ginoong Hesus nagpaandam sa aton. Kay magalutaw ang di matuod nga mga Kristo, kag di matuod nga mga manalagna, kag magapakita sila sing dalagkong mga tanda, kag kalatingalanghan. Agud nga mapatalang. So ang purpose sining mga milagro, ang pagpatalang, kung mahimo pa, bisan ang mga pinili. Utod abyan, balik kita sa Biblia, manginsadsaran sang imo kag sang akon pagtuo, kag sang akon mga pagpati. Agud malikaw kita sa pagpatalang kag paglimbong. Agud pag-abot ni Ginoong Hesus, hindi kita mabilin sa tabtaban. Sa kasuguan kag sa pagpamatuod, Isaias 8:20, kung hindi sila magsiling sini mga pulong sa pagkamatuod, wala sing pamanagbanag sa ila. Kaya ang Biblia nagatudlo nga ang patay nagakalatulog, ang patay yara sa lulubngan, ang patay wala sing nakahibalo sa wala sing nahibaluan bisan ano, ang patay wala magabalik sa ilang mga puluyan. Ang kalayo sa impyerno wala pa nagadaba-daba sa karon. Apang ang shining lady nagtudlo tanan baliskad sa sining kamatuuran nga aton gintun-an tuhoy sa pulong sang Ginoo. Siling sang 8:32 sang Juan, kag makakilala kamo sang kamatuuran, kag ang kamatuuran magahilway sa inyo. Utod abyan nginigugma kay Kristo. Kung luyag mo nga ang Biblia, imo ang kunon karon, nga imo sadsaran sang imo pagtuo. Si Ginoong Hesus karon, bukas pa ang iya mga kamot. Ang nagapalapit sa iya kag nagapangayo sing pasaylo, iya dawaton, kag indi niya pagkondinaron. This is not to condemn you. This is not to condemn even myself. This is not to condemn anybody. Ang aton ginhimo karon nga presentation, isa ka pagtudlo nga aton dapat talupang don, kag aton dapat tuuhan. Wala kita nagaatake personal. Ang aton ginpakita, amo ang mga pagtuluhan, kag dapat naton sundon. Nga si Kristo lang ang pwede magsakripisyo para sa imo. Si Kristo lang ang pwede naton nga hatagan sang ginatawag naton nga kalipay naton nga siya aton alagaron. Hindi pwede ang 3 ka bata. Hindi pwede nga ang aton sakripisyo magaluwas sa aton mga kaupdanan nga mga makasasala kag mga tumuluo. Only Jesus Christ is the way to heaven.
If that is your wish and prayer, nga si Kristo lang kag ang kamatuuran kag ang kasuguan ng aton basihan sa pagtan-aw sang kamatuuran kag sang legitimate nga mga milagro, and the real miracle that is going to happen is today when you accept the truth kag ang aton nga mga paglapas patawaron sang Ginoo kag ang aton mga kalain nga mga karakter makambyuhan sang karakter ni Ginoong Hesus, and that is the real miracle. If your prayer is to submit yourselves totally to God about the things that we discovered today, I would like to invite you for a word of prayer before we finish this discussion. Let us pray. Father in heaven, thank you so much that you have given us another segment of our study. Isa ka maselan Ginoo nga klase sang topiko ay han ang iban sa amon nga nagatan-aw na shock sini apang kinahanglan namon Ginoo nga tun-an ining mga pagpatalang nga nagaduging karon sa bug-os nga kalibutan agud indi kami malakip sa paglimbong sini. Agud mahilway kami, we have to go back to the Bible, go back to the word of Jesus, and go back to obey lovingly to His commandments. Ginoo, amay namon, pasaylua kami sang amon mga sayop sadto. Dawata ang amon mga pag-ampo karon gid nga tion. Bendisyone ang amon mga abyan kag ang amon mga hinigugma nga mga tagpalamati and mga televiewers namon nga nakasaksi kay nakatan-aw sini nga mga talanahon. That they will not become prejudiced, their Father, of this teaching, because these are all from the Bible. May the realization will set into each and every heart. That is my prayer, that when Jesus will come, hindi kami pag-isikway kag silingon ni Jesus nga wala ko kakilala sa inyo. Because all these things that we learn will be applied in our daily lives according to your purpose, that we will all be saved when Jesus will come. We pray in Jesus' name. Amen. He's Coming Broadcasting Network.